This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga kabig boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Siya ang kinikilala ng karamihan ng mga panatiko ng basketball na greatest of all time sa liga ng NBA. Well, ulitin ko lang mga idol ha, karamihan lang ng mga basketball fans. Hindi natin dinideklara na siya na ang GOAT sa NBA. Madalas ay kinukumpara siya kay LeBron James at Kobe Bryant na talaga namang nag-iwan din ng sariling pangalan sa liga. Isama pa natin dyan ang mga Hall of Famer na sila Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Hakeem Olajuwon at Wilt Chamberlain na hindi rin pwedeng mawala sa usaping GOAT or greatest of all time. Marami ding mga superstars sa NBA ang napahanga ni MJ sa kanyang malagad na laruan, tulad na lamang nila Allen Iverson, But man, I wanted to be like Mike. at Magic Johnson. Michael Jordan is so incredible. Kaya sa video natin ngayon ay ating alamin kung bakit siya ang kinikilala ng karamihan sa mga panatiko ng basketball na GOAT sa NBA. Pag-uusapan natin ang kwentong basketball ng 14-time NBA All-Star, 3-time All-Star MVP, Rookie of the Year, 2-time NBA Slam Dunk Champion, 3-time NBA Steals Leader, 10-time NBA Scoring Champion, 5-time Regular Season MVP, 6-time Finals MVP at 6-time NBA Champion. Walang iba kundi ang binansagang Air Jordan sa liga ng NBA na si Michael Jordan. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. High school pa lang si Michael Jeffrey Jordan ay gumagawa na ng ingay sa larangan ng basketball. Katunayan mga idol, hindi lang basketball ang hilig nito dahil naglalaro din siya ng baseball at football. Ngunit mas maraming napahanga ito sa kanyang paglalaro ng basketball. Isang high flyer at very athletic player itong si MJ. Sa kanyang huling season sa high school ay umaverage ito ng 27 points, 12 rebounds at 6 assists per game. Kaya ganun na lang din na pinagagawan siya ng college recruiters. Inalok siya ng scholar ng Duke University, South Carolina, North Carolina, Syracuse at Virginia. Ngunit pinili nga noon ni Jordan ng University of North Carolina. 3 seasons naman siyang naglaro sa koponan ng North Carolina Tar Heels men's basketball at sa kanyang freshman year ay natanghal ito na ACC Freshman of the Year na umaverage noon ng 13.4 points per game, shooting 53.4%. Hindi lang yan mga idol dahil umabot din sila noon sa NCAA Championship game. Nakaharap nila noon ang Georgetown Hoyas na pinamumunuan ng kanyang future NBA rival na si Patrick Ewing. Solid ang kanilang naging bakbakan sa championship game mga idol. Ngunit ang game-winning jump shot ni Michael Jordan ang kumandado para matanghal ang North Carolina noon na 1982 NCAA champion. Well, 3 seasons lang naglaro si Jordan sa kanyang college basketball dahil after ng kanyang junior year na magdesisyon na ito na tumawid sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA. Kaya 1984 NBA draft nang pumasok na si Jordan sa NBA bilang 3rd overall pick. Siya ay pinili ng koponan ng Chicago Bulls. Nakasabayan niyang na-draft noon sila John Stockton, Charles Barkley at ang 1st overall pick na si Hakeem Olajuwon. Ngunit bago mag-debut sa NBA si Jordan ay sinama muna siya sa Team USA sa 1984 Olympics. Sa isang exhibition game ng makalaban pa nga noon ng Team USA ang mga NBA stars na sila Isaiah Thomas, Paxson, Robert Parrish, Larry Bird at marami pang iba mga idol. Tinalo nila ang mga NBA stars sa final score na 128-106 at itong si Michael Jordan ang siyang namuno sa koponan na nagtala ng 27 points. Well, hindi pa nga nakakapaglaro si Jordan sa NBA ay mayroon na siyang naiuwing gintong medalya dahil sila ang nagkampiyon noon sa 1994 Men's Basketball Olympics. Well, sa kanyang rookie season naman sa NBA nang magpakitang gilas agad si MJ sa liga, ito'y matapos niyang makuha ang Rookie of the Year award.
Umaverage siya noon ng 28.2 points, 6.5 rebounds, 5.9 assists at 2.4 steals per game. Complete package mga idol, both offense and defense ay talagang nasasandalan siya ng koponan ng Chicago Bulls. Silang dalawa ni Hakeem Olajuwon ang naglaban sa Rookie of the Year award noon pero nakuha nga ito ni MJ. Sa katunayan kahit rookie pa lang siya ay pumang-anim pa nga siya sa ranking sa MVP award. At sa rookie season lang din niya nang makasama na agad siya sa All-Star Game. Yun nga lang mga idol ay hanggang first round lang ng playoffs ang inabot ng Bulls dahil nilaglag agad sila noon ng Milwaukee Bucks. 1987-88 season nang makasama na niya sa koponan ng Bulls si Scottie Pippen at sa season ito nang humakot ng multiple awards si Michael Jordan. Sa season ito ay umaverage siya ng 35 points, 5.5 rebounds, 5.9 assists at 3.2 steals per game. Kaya naman dito niya nakuha ang kanyang unang regular season MVP award. Tinanghal din siyang All-Star MVP. Pinangalanan din siyang NBA Scoring Champion, NBA Steals Leader, Defensive Player of the Year at nakuha niya din ng back-to-back NBA Slam Dunk Champion. Pero hindi nga lang sila pinalad sa playoffs dahil tinaob sila ng mga bad boys ng NBA ang Detroit Pistons. 1989 sa round 1 ng playoffs nang magawa naman ni Michael Jordan ang isa sa kanyang iconic game-winning shot versus Cavaliers. Ngunit nanalo man sila sa Cavaliers noon sa first round ng playoffs ay natalo naman sila ng Detroit Pistons sa Eastern Conference Finals. Well, kahit malagad na ang laruan niya sa kanyang first 6 seasons ay dumanas muna ng pagkabigo itong si MJ mga idol. Hindi siya pinalad na makarating man lang sa finals ng 6 na seasons dahil ang kanyang second at third season niya sa liga ay naging malaking tinik sa kanya si Larry Bird at ang Boston Celtics. 2 beses kasi silang nawalis ng Boston sa round 1 ng playoffs. After naman ng Boston sa kanyang pang-4, pang-5 at pang-6 na seasons ay ang Detroit Pistons naman na nagpahirap sa kanya. Ang mga bad boys sa NBA mga idol, 3 beses sinarangan ng Detroit Pistons ang Chicago Bulls noon, isa sa semis at 2 sa Eastern Conference Finals. Pero 1990-91 season ang masasabi nating pagsisimula ng dynasty ng Chicago Bulls. Ito din ang masasabi nating pagsisimula ng prime ni Michael Jordan dahil sa season ito mga idol, nang pag-arian na nila ang liga ng NBA, muli siyang tinanghal na regular season MVP. Well, halos maging unbeatable naman sila sa playoffs noon at sa Eastern Conference Finals nang naka-rest back na sila sa Detroit Pistons. May kasamang gigil na binawian noon ng Bulls ang Pistons mga idol dahil winalis lang nila ito ng walang kahirap-hirap. At sa kanyang unang finals appearance nang makaharap nila ang Los Angeles Lakers na pinamumunuan ni Magic Johnson. Ngunit dahil wala na noon si Kareem Abdul-Jabbar ay hindi nagkaroon ng trilang bakbakan nila mga idol dahil game 5 lang nang tapusin ng Bulls ang serye ng finals at si MJ din noon ang tinanghal na finals MVP. 1991-92 season nang makuha nila ang back-to-back champion, nakatapat naman nila noon ang Portland Trail Blazers sa finals na pinamumunuan ni Clyde Drexler. Ngunit hindi pa rin umubra sa malagad na laruan ni MJ mga idol kaya muli nilang nakuha ang kampyonato at siya muli ang tinanghal na finals MVP. Well, after nga ng 1992 NBA Finals nang maglarong muli sa Olympics si Jordan sa Team USA, dito nang mabuo ang Dream Team na sinasabi nilang greatest assemble ever sa kasaysayan. Well, undefeated ang Team USA noon mga idol kaya walang kahirap-hirap nga nilang sinungkit noon ang gintong medalya. 1992-93 season ay ang kanilang 3-peat NBA champion at nakaharap nila sa finals na ito ay ang Phoenix Suns na pinamumunuan ni Charles Barkley. Well, kahit papano ay pinalagan sila ng Suns dito mga idol pero inabot lang din ng Game 6 ang serye at hindi pa rin kinaya ng Suns na pabagsakin ng Bulls kaya naman nakuha nila ang 3-peat NBA champion at ito din ang kanyang pangatlong finals MVP. Well, after nga ng kanilang kampyonato na mag-anunsyo si Michael Jordan ng pagreretiro sa basketball, naglaro naman siya noon ng baseball ngunit isang season lang din ang tinagal niya sa sports na ito mga idol. March 18, 1995 sa kalagitnaan ng 1994-95 season na mag-anunsyo si Michael Jordan ng kanyang pagbabalik sa liga ng NBA. Nagbalik nga siya suot ang number 45 jersey noon mga idol. 17 games lang ang kanyang nailaro pero umaverage pa din ito ng 26.9 points per game. Nakapasok pa din naman sila noon sa playoffs ngunit tinaob sila ng duo ng Orlando Magic na si Anthony Hardaway at Shaquille O'Neal. Ito ay sa bakbakan nila sa semis ng playoffs.
1995-96 season nang mabuo na ang Rodman, Pippen at Jordan ng Bulls. Mas lalong naging pader ang kanilang koponan noon mga idol. Binalik na din niya noon ang kanya number 23 jersey. Well, dito nga nila nakuha noon ang best record in NBA history, ang 72-10 record. Muli silang nakarating sa NBA Finals at nakaharap naman ng Seattle Supersonics na pinamumunuan ng kanilang duo na si Gary Payton at Shawn Kemp. Well, umabot naman sa Game 6 ang serye pero di pa din nila natimbag ang Chicago Bulls at dito nga nakuha ni Michael Jordan ang kanyang pang-apat na kampyonato at ito rin ang kanyang pang-apat na Finals MVP. 1996-97 season ay patuloy ang paghari ng Chicago Bulls. December 17, 1996 nang makarap niya ang batang-batang si Kobe Bryant. Pumunto si Jordan ng 30 points sa laro nilang yun at nakuha ang panalo sa overtime game. Well, sa season ding ito ang simula ng rivalry nila ng Utah Jazz. Dahil 1997 NBA Finals nang makatapat nila ang duo na si Stockton at Malone. Sa kanilang unang pagharap sa Finals, napakaganda ng kanilang bakbakan mga idol. Sa Game 1 pa lang ng kanilang serye ay isang game-winning shot ni Michael Jordan ang nagpanalo sa Bulls. Well, nangibabaw pa din ang lakas ng Chicago Bulls sa kanilang serye kaya nakuha nga noon ng Bulls ang back-to-back champion at ang kanya ding panglimang Finals MVP. 1997-98 season naman na magkarimat sila sa 1998 NBA Finals ng Utah Jazz. Dito ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon ng Utah Jazz na makabawi man lang sa Chicago Bulls mga idols dahil sa Game 6 ng kanilang serye nang magawa ni Michael Jordan ang iconic game-winning shot upang tapusin ang serye ng Finals na ito kontra Utah Jazz. Kaya naman dito mga idol ay nakakuha nga ng Chicago Bulls noon ang kanilang pangalawang three-peat NBA champion at ang pang-anim na Finals MVP din ni Michael Jordan. Well, ito na nga ang huling kampyonato ng Bulls magpasa hanggang ngayon dahil after nga ng pagkuha nila ng kanilang pangalawang three-peat NBA champion ay muling nagretiro sa pangalawang pagkakataon si Michael Jordan. Pero this time mga idol ay matagal-tagal na wala si Jordan sa NBA. 3 taon siyang nagpahinga sa liga ng NBA bago siya mag-anunsyo ng kanyang muling pagbabalik. Pero this time ay hindi na sa koponan ng Chicago Bulls kundi sa koponan na ng Washington Wizards. Kaya 2001-2002 nang muli nga nagbalik ang 39 years old na noon na si Michael Jordan. Ngunit dahil na din sa kanyang edad ay bagyang bumaba na din ang kanyang performance sa laro. Nag-average siya sa kanyang 60 games played sa Wizards ng 22.9 points per game. Ngunit sa unang pagkakataon din ng kanyang karera mga idol ay naranasan ni Jordan ang hindi pag-qualify sa playoffs dahil pumwesto sila noon sa 10th seed. 2002-2003 ay ang huling season ni Michael Jordan sa liga ng NBA. Siya ay may edad na sa season ito na 40 years old pero kahit 40 years old na siya sa season ito ay nilaro niya ang buong 82 games sa regular season mga idol na umaverage pa din ng 20 points per game at sa huling season niya nang magbigay si Vince Carter ng spot para kay Michael Jordan para sa kanyang huling All-Star appearance na nagsilbing tribute na din sa nag-iisang Michael Jordan at dahil hindi nga muling nakapag-qualify ang Wizards noon sa playoffs ay muli nga inanunsyo ni Michael Jordan ang kanyang final retirement sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ng 5-time MVP, 6-time Finals MVP at 6-time NBA champion na si Michael Jordan?